Right, so, paano nga ba tayo mabilis na makapag-ipon and eventually makapag-invest? Right? So, ang unang-unang paraan dyan, napakasimple, napakadali. Magbawas tayo ng mga liabilities. Right? Dalawa kasing bagay yan. It's either meron kang asset or marami kang liabilities. Okay? So, ano ba yung mga bagay na liabilities? Ito yung you are spending money to maintain it. Okay? So, gumagastos ka. Hindi kagaya ng asset, yun na ang asset, yung mga bagay na yun, yung nagbibigay sa'yo ng income, di ba? Like paper assets, like yung mga investment natin, stock markets, mga assets yan. Kasi nagbibigay sila sa atin ng income, okay? Pero yung mga bagay na nagpapabawas ng pera natin, okay? Mga liabilities yan. Kaya minsan, hindi tayo nakakapag-save and eventually, hindi tayo nakakapag-invest at nakakapag-start ng negosyo natin kasi nga, kulang ng pera natin. Alright? Kaya ang unang-unang dapat natin gawin, magbawas tayo ng mga liabilities. Alright? So, ano ba yung unang natin dapat bawasan? Number 1, bawasan natin pag-upgrade ng mga gadgets natin. Cellphone, laptop, camera. Kung hindi mo naman yan pinagkakakitaan, okay? Bawasan mo na. Lalo kung ginamit mo lang ang credit card. Diba? So, ginamit mo yung credit card, dahil madali, di ba? Dali ngayon magkaroon ng credit card. Ang dali din. Kahit saan ka magpunta, mall, kainan, swipe mo lang yung swipe mo lang yung card, di ba? So yun na, magkakaroon ka na ng pera, di ba? Or ng gadgets o mga bagay na gusto mo. So we keep on upgrading gadgets. Hindi lang yan, pati mga appliances natin sa bahay. May upuan na tayo, gusto pa natin, mas malapad. May TV na, gusto natin, mas malaki, mas manipis. Upgrade tayo ng upgrade. And lahat ng mga bagay na yan, hindi naman nagbibigay sa atin ng income. Ano nangyayari? Diyan tayo naghuhulog ng pera, sweldo natin. Every month, 20%, 30% ng income mo napupunta sa pagbabayad ng mga upgraded appliances. Meron ng ref, gusto pa 2-door, 3-door, may 3-door na ba? So, mas malapad, mas matangkad. So, sa halip na yung pera mo, mas-save mo, then eventually mag-invest ka. Walang nangyayari. Kasi we are paying our upgraded gadgets using credit card. Alright? So, pangalawang dapat mong bawasan o iwasan. Alright? Yeah, so ito yung mga, meron tayong mga properties, mga lupain. Alright? Mga lupa na bumibili tayo or bili tayo ng lupain. Then, ang ginagawa natin, sa halip na magiging assets siya, nagiging liabilities. Kasi real estate investment yan eh. Kaya lang ginagawa natin, so nagbabayad tayo ng nagme-maintain, nagbabayad tayo ng taga-walis, tax, and everything. Minsan may security guard pa. Kasi sobrang tagal na ng lupain mo na yan, hindi mo siya ibinebenta. Okay? So sa halip na naging assets siya, nagbigay sa'yo ng income, nagastusan ka pa. Alright? Marami tayong mga delivers kasi dumadaing sa akin ng ganyan. Pag nagko-coaching tayo, isa yan sa mga sinasabi nila sa akin, Dok, yung lupa ko, anong gagawin ko doon? Kasi nga, masyado natin pinatagal and meron tayong maling strategy. Ang tamang strategy po kasi, kung meron kang lupain, ay ganito, i-improve mo siya, then after 2 or 3 years, ibenta mo na siya. Ibenta mo na. Hindi yung nakatiwangwang siya doon, wala ka namang ginawa, okay? Pabakuran, pabantayan, magkano gastos mo? 3,000, 5,000 a month, na walang income, so liabilities, okay? So, kung meron kang 3 ganyang klase ng lupa, ibenta mo na. Alright? Ibenta mo na bago pa maubos ang yung mga pera. Alright? Para lang din mga bahay na nandun lang, hindi mo, di ba? Wala namang umuupa, wala naman, nandun lang, nagbabayad ka ng nagbabayad ka ng amilyar, nagbabayad ka ng katulong, nagbabayad ka ng ilaw, liabilities. Right? So, sa halip na magbigay ng income, ikaw pa ang naglalabas ng pera para lang siya ma-maintain. Okay? Next, third, na dapat nating iwasan na mga liabilities, okay? Yung sobrang iwasan lang naman, sobrang dami ng mga pets natin, di ba? Mga alaga sa bahay. May nabasa nga ako sa Facebook, sabi niya, dati ang aso, bantay ng bahay. Ngayon, kailangan mo na siyang bantayan, hindi makaalis kasi yung aso baka mawala, di ba? Minsan nakakatawa din nangyari sa buhay natin eh. Una, yung aso, dapat kaya tayo nag-aso, para makaalis tayo. Ngayon, hindi naman tayo makaalis kasi walang babantay sa aso. Okay. Di ba? Dati, hindi ka mag-aso sa mga aso eh. Di ba? Ano lang gagawin mo sa aso?
ang tawag dito, alam pong gagawin mo, yung mga tira-tira yung pagkain, yung napapakain mo. Ngayon, mas malaki pa yung budget nila sa atin. Liabilities. Okay lang na may alagang aso. Actually, may isa nga tayong kaibigan. Nagpapa-advertise. So, meron siya 6 na puppy. Kung gusto mo, interested ka, okay lang. Bilin mo. Kung isa lang, okay lang yan. Okay? Kung isa-isa, okay lang. Pero kung, my God, kung 50% na ng sweldo mo, napupunta dyan, may mali na. Nagiging liabilities na sila. Di ba? Ginagastos mo na sila ng todo. Dadalhin pa sa parlor. Dadalhin pa sa binili pa ng, pati aso, nakadaya pa yun, no? Di ba, kung talagang super rich tayo, it's okay, it's fine. Di ba? So, nagiging liabilities sa sobrang dami mong alaga. Di ba? Marami tayong napapanood sa TV, pinipicture nila. Okay lang isa. 2, isang aso, isang pusa na maayos, kahit na binili mong mahal yan, hindi sila ordinary, okay lang yon. Pero kung sobrang dami, nagiging liabilities na. At kung napipigilan ka ng gumawa, hindi ka makapagbakasyon, hindi ka makapag-church, hindi ka makapunta sa ganito, hindi ka makapag-start ng business mo kasi may binabantay kang aso at pusa. Baka mag-away, Doc G. Diba? Anyway, yan. So, hindi ko sinasabing alisin mo, bawasan lang natin, okay? Next, apat na magbukas tayo ng mga liabilities ay yung mga sobrang dami ng sasakyan. Okay? Mga sasakyan na, kailan ba? Last week, may kausap ako, sabi niya, Dok, itong sasakyan ko, sabi niya, gusto ko na rin siya ma-dispose, di ba? 3 ang sasakyan mo. Isa ka lang naman, di ba? Magkano yung tax, magkano ang maintenance, di ba? Liabilities. Pero minsan, nagdadalawang isip ako kasi I want to buy a bigger one, Pero siguro, next year, bibili tayo. Kung gagamitin mo naman siya, gagamitin mo sa vlog, seminar, pag-advertise, so okay lang din yon. So, kung meron kang sasakyan, 2, ginagamit mo sa business mo, may income, okay lang. Pero kung yung sasakyan mo, nandun lang naka-stock, nagdagdag ka pa, binabayar mo monthly, diba? So, biniblom ng gas, everything. So, too much, diba? 2 or 3. Tapos, wala ka namang negosyo. Liabilities na yan. One time, meron akong kinotes, isang OFW, bumili sila ng sasakyan dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa sila, meron sila sasakyan dito. Sabi ko, dispose nyo na muna yan. Para daw pag-uwi nila, meron sila. Di pag-uwi nyo, doon na lang kayo bumili. Diba? Kasi sayang ang ginagastos natin. Liabilities, magbawas. Alright? Next, magbawas din tayo ng mga loans. Ang loan kasi pwede siyang maging asset in the first place. Kasi nga, pag ginamit siya pag-business, di ba? Kumikita yung negosyo, binabayad mo lang sa konti, may sobra pa rin. Pero kung ala ka namang purpose nag-loan ka, isa yung liability. Binabayaran mo monthly nang wala ka namang ginawa doon sa pera. Kaya nga sabi ko, minsan lang tayo loan dito, loan doon. Magaya lang. I remember when I was in a public school, minsan nakikigaya lang din ako Yung mga kasama ko may project naman sila. One thing I admire sa mga naging kasama ko sa public school, may project sila, bibili ng lupa, nagpapaaral ng anak, nagninegosyo ng mga sa lupain. So, okay yun. Pero ako, that time, walang purpose, sama-sama lang ako. Diba? So, monthly, hindi mo alam, kahit 1,000 lang yung binabawas sa'yo, 2,000, malaking bagay din yun. Diba? Malaking bagay rin. So, yun, yung loan natin. So, magbawas tayo kasi naubos din yung pera natin Kaya nga, alam mo, sinasabi ko sa mga delivers natin, OFW dito sa Pilipinas, dapat naglilista tayo Magkano ba yung lumalabas mong pera pagka paalis or palabas, pabayad dito, pabayad ng ganito. So, tinandi natin. Check natin, okay? And, number 6, okay? Na dapat mo na rin bawasan, negosyo. Don't give up negosyo. Kasi may mga negosyo hindi naman kumikita. Kala mo lang may income ka, wala. Busy-busy ka. Naubos ang time mo. Diba? Wala ka naman palang kinikita sa negosyo. Paano nangyayari? Paano nangyayari? Kasi hindi mo alam mag-compute ka. Like one time, may kinoach ako. Pinuntahan ko sila. Sobrang dami ng loan. So, wala na. Talagang pabagsak. Sabi ko, baka it's time to give up your business kasi liability na siya. Diba? Dagdag ka ng dagdag ng puhunan.
eh, hindi pwede. Lagi ka lang dagdag ng puhunan. So, dapat yung puhunan mo na yan, pwede kang magdagdag to expand. Okay? Nakikita mo, nandun naman. Pag nag-audit, nag-compute, nandiyan yung puhunan, pwede kang magdagdag ng puhunan to expand. Pero kung paulit-ulit, lahat ng loan ka ng loan para doon sa negosyo mo, eh wala rin naman nangyayari. Di ba? Hindi mo nga alam kung kumikita ka, hindi mo alam kung paano. So, better give up yung negosyo na hindi kumikita na kasi nagiging liability siya. Alright? So, delivers, ayan ang 6 na liabilities na dapat nating iwasan. Upgraded gadgets, lupa, pets, sasakyan, loans, and mga negosyong hindi kumikita. Okay? Then, pag na-dispose mo na yan, o kaya naman ay nabawasan, di ba? So, makakapagsimula ka na ngayon mag-ipon. At pag nag-ipon ka, kagad-agad, start your investment. Huwag matagal mag-ipon, nauubos din yan eh. Invest agad or start your own business, okay? And speaking of business, baka gusto mo mag-try ng e-commerce business, so pwede ko tang tulungan. We can have online coaching. Or kung gusto mo ibang klaseng negosyo or how to start your own investment, tawagan mo ko 0939-525-4311. And meron tayong launching natin ng e-commerce business natin this coming Saturday, April 27. And sa Saturday din, meron tayong one-on-one na training on how to coaching on how to become the next Rockstar speaker. And after that, meron tayong coaching. So, may available slots pa tayo. Magkita-kita tayo, Robinsons, Pampanga, this Saturday. And May 4 naman, sa Manila ako. Sa lahat naman gusto magpa-coach, magpa-advertise ng business, punta ako po kayo dyan, May 4. Alright? Okay, so yeah, so lahat naman gusto pa rin magpa-coach OFW, I do online coaching. So, para makapag-start ka ng online business and investment at mabawasan ang mga liabilities sa buhay natin para mabuhay naman tayo ng mapayapa. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at umulad natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go!